Good morning po mga kababayan, ma'am sir. Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is October 18, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Commonwealth, sa may 7th Day Adventist Church, sa may IBP Road corner yan ng Yellow Bell Street, Manggahan, Commonwealth Manggahan. At dadalhin po natin yan sa may Pateros Heights subdivision sa may Taguig, Pawang Street, Wawa, Taguig City po yan. At so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Dito na tayo. Araw na makalip ng Jesus is Lord kasabay ng kanilang ika-47 anibersaryo. Ngayong araw, 47th year anniversary. Wow! Ang itatag pala itong JIL ay nasa Makati ako. Doon ako nakatira sa Makati that time. Quirino Grandstand, Sam Nelson, kumusta na dyan? Tama ka, Karane, nagsana ka ng mga kasapi ng Jesus Explored. Itong Quirino Grandstand dito sa lungsod ng Maynila, kasabay ng kanilang pagdaraos ng ika-47 anibersaryo ngayong araw. Mula nga sa bahagi ng Kalaw at Katigbak Drive ay sama-sama makikita pagtungo ng pamilya na kasapi ng religious group. Patungo dito sa Grandstand na karaniwan ay naka-apol at puting kasuotan. Bukod sa mga call ng mga first aid station, ay mga pinakalat na rin dito mga ambulansya at may nakikita pa ako dito mga tow trucks sa kapaligiran para umalalay sa anumang sitwasyon. Hindi na pinagdadaanan sa ngayon itong bahagi ng Roas Boulevard sa pagitan ng Luneta Park at ng Grandstand at sa Quezon Manila Police District. Asahan na ng mga motorista yung pagbibigat ng daloy ng trapiko dahil sa pansamantalang pagsasara sa ilang mga paunang kalsada mula sa northbound at southbound lane ng Roas Boulevard, partikular nga sa Katigbak Drive hanggang Kalaw Avenue at sa bahagi ng Independence Road, Katigbak Drive at South Road. Sa mga sato, tinitignan ko Karine, yung daloy ng trapiko, yung mga papasok ng Katigbak Drive papunta ng Finance ay nagpapagala talaga yung mga motorista dahil nga sa lahat sila, yung mga nanggagaling ng Mel Lopez Boulevard o dito sa may port area at kumakaliwa patungo dito sa bahagi na ito ng Katigbak Drive ay naiipon lahat sila papasok dahil nga dito sa pagsasara ng bahagi na ito ng Rojas Boulevard. Tanong mo nga lang, pakitanong mo nga lang doon sa mga kakilala mo dyan o mga kausap mo kung kailan at anong taon nag-umpisan. Dahil kung hindi ako nagkakamali, alagay ko mga 78 or 77 nag-umpisa itong JIL. Ayan, kung magpapasihan natin yung kanilang anibersaryo ngayong araw na rin 47 na, matagal-tagal na ito, no? Diba? So nasa mga yan, 1978, ganon, more or less, nag-umpisa yan. Ayan, mga ganyang panahon na nga Karen At talagang makikita mo ngayon dito, yung mismong pinaka-center island, itong Road Boulevard, marami na rito mga kasapi ng JIL ang nagdala na rin ang kanilang tent. May mga makikita ka na mga bibita rin naman silang payong para nga dito sa palangga nila kung uulan man o araw sa mga oras ito. Pero sa ngayon, sabi nga itong aking pilotong si Miguelito Pilayo, malamlam ang panahon, Karine. Malamlam. Malamlam, Okay.
Ibig sabihin, maliwanag pero hindi ganap na sikat ang araw. Anong pangalan niya? Oo, dahil Kasama parang mo, Miguelito, papunta ka ano? dun sa... Anong pangalan niya? Si Miguel, Melayo. Ay, batang yung may siya to eh. Alam mo Oo, yung batang yung may siya to eh. Yung Miguelito, yan yung maliit na Miguel. Yung Miguelito, oo, tama. Maliit na Miguel. Oh, maliit na Miguel yan. Pag malaki yan, Miguel. Pag maliit, Miguelito. Ako, naalala ko tuloy, muntik na ako pangalanan ng Samuelito eh. Oh, gano'n? Hindi na lang, hindi natuloy. Kahit pa paano, matangkat kami pa rin dito si Miguel eh. O, ewan ko mo, bakit naging Miguelito ang pangalan nito, Karen eh. Bakit? Ay, junior daw siya, junior. Ulitin ko lang, Karen ha. Yung abis natin ng mga motorista, naku, asahan na nila yung pagbibigat ng dami ng trapiko. Kung sila ay pagawin naman dito sa bahagi na ito ng Quirino Grandstand. Ako rin ang news ka ng Jimmy sa radyo, Bidul Gomiti, dapat ito. Thank you very much, Anderson. Happy 47th year. 47th year anniversary ng Jesus is Lord. JIL na ang founder at presidente, walang iba, kundi si Brother Eddie Villanueva. Ayaw. Yan ang airpot ni Senador Joel Villanueva na nasasangkot sa Teka, wag. Anniversary lang muna tayo na. Doon lang muna tayo sa anniversary. Okay. Pero naalala ko lang kasi nasangkot yun, di ba? Ha? Sa mga Rose project, ng dalawa ni Chidoy, di ba? Ha? Oo, nasangkot nga. Hindi ko naman sinabing positive na eh. Nasangkot pa lang. Soy Santa Cruz at ang Big Time Balita dito lamang sa Super Radio DZWD. Happy 47th anniversary. Kasi Lloyd, kung isang araw kinakalabit ako nito eh. Arne, hindi mo napapansin. Maling ako. Dami naglalabas ang libro. Ano ngayon? Ayoko yan tayo. Bakit na rin ang pangalan ng religion natin? Oo nga. Iisip ko. Papalitan ko. Jesus, the Son of God. Jesus is Lord. Jesus is the Son of God. Everything. Alright, mga kapuso. Oo, di ba? Ang bilis lumaki, ha? Isipin mo, worldwide na ngayon yan. 47 taong anibersaryo ng JIL. Pero ang pagkaalam ko, hindi lang sa Pilipinas yan. Kakalat na yan. Worldwide, mga kapuso. Ganun, kalupit, ano ha? Ayun, sino gagawin kong tagapangaral? Si Andoy. Mayag ka, Lloyd, si Andoy ang ating gagawin, ano? Siya ang presidente. Ha? Si Andoy? Ingat yaman. Bakit naman puro pera lang ang habol mo yata eh? Ang dami naman ang gusto ingat yaman. Yung mga koleksyon, ikaw sa iyo papapunta ka doon. Bakit mga ulat ka rin ba tayo? Kami, Beb? Ha? O, sino yung bibigyan? O, di ikaw kukulekta. O, ikaw kolektor. Nanalo pa sila, hindi talaga magulang ito si Andoy. Well, kidding aside. Nasa sa tao naman yan. Ha? Nasa tao po yan. Kahit tayo, mayroon tayong kalayaan na mamili ng religion na dapat nating kaadiban. Yan ay bahagi ng ating right. Okay? Bahagi ng ating karapatan. Pero, mga kapuso, hindi mo rin maiiwasan na may mga tao mag-isip na lahat ng religion ay negosyo. Soy Santa Cruz at ang Big Time Balita dito lamang sa Super Radio DZWD. Basta may pera na involved. Diba? Basta may pera na involved eh. Business ang tawag. Nakakita ka na ba ng founder at leader ng isang religion na hirap ito? Lalo sa yaman. Bakit? Saan galing ang pera? Koleksyon. Saan? Sa member. Soy Santa Cruz at ang Big Time Balita
Dito lamang sa Super Radio DZWD. Bakit? Kaya mo ba sabihin yun, Lloyd, pagka nakaupo sa microphone? Ha? Minsan kasi, alam niyo, pasensya na po kayo. Sa totoo lang, ang katotohanan ay masakit. So yan. Truth hurts. Kung minsan, hindi na kung minsan, madalas, ang katotohanan ay nakamamatay. Tama? Bakit? Kaya nga maraming napapatay na media practitioner eh. Sirene Santa Cruz at ang Big Time Balita. Dito lamang sa Super Radio DZWD. Dahil sa pagsisiwalat ng katotohanan eh. Ano? May tama ako, mas malaki ang tama nyo kay sa akin. Walang duda yan. Totoo po yan. Ang katotohanan ay masakit at nakamamatay. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Oy, Jacoby! Number one. Sabay naman yung Japanese ng oras natin. 21 minutes and 11 seconds after 3. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 capsule, dito ako mismo. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Salamat sa Asian Academy of Creative Arts sa pagkilala sa ating mga programa at personalidad bilang Philippine National Winners ngayong taon. Bendito Manaloto, tuloy ang kwento, The Voice Kids, Stars on the Floor, Gemini Pizza, Los Sabugueros, I Wonder, Yahe ni Drew, Reporter's Notebook, Kapuso Mo, Jessica Soho, GMA Integrated News, VG Tokyo, at Electionario. Kinilala rin sila Dennis Video, National Artist Ricky Lee, at Anne Atienza, Jaya Bello, at Ding Dong Dantes. Asahan niyong lalo pang pag-uusayan ng GMA, Forever One with the Filipinos. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Tuloy, ang ating Big Time Balita ko pa rin po si Sirene Santa Cruz sa ating Saturday edition ng Big Time Balita. Repo, mula pa rin sa GMA Integrated News sa ating tatanggapin. Conference na ang layunin ay mapalawig pa ang kamalayan ng publiko sa Attention Deficit Hyperactivity Disorder o yung tinatawag na ADHD. Aba, ay ginagawa ngayon dyan sa Luzon ng Pasig. Nakatutok ko, mga kaibigan, sa balita Pagbitin po kayo dyan sa ano, andyan yung control niya. Ano po? Magandang hapon po. Pagbitin kayo dyan sa ano yun. Magandang hapon po. Pwede yung palakasin yun. Ang mga taong may attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, kaya pa rin magtagumpay sa buhay. Ito ang mensahe na ibahagi ng ADHD Society of the Philippines sa kanilang conference. Ayon sa conference chair at VP ng ADHD Society of the Philippines na si Joseph Jojo Villarreal, Nepomuceno, layo ng conference na palawigin pa ang awareness sa bansa tungkol sa ADHD at kung paano ito mamamanage. Kaya bukod sa mga participants sa activity, ay meron din umattend online mula sa ibang probinsya. Bilang isang ina na may anak na may ADHD, sabi ni Nepomuceno, mahalagang early diagnosis at suporta ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanyang anak na si John, 29 years old na ayon, pero 5 years old pa lang, na-diagnose na may ADHD. Sumailalim sa therapy para ma-manage ang kanyang ADHD. Ngayon, isa na siyang head ng sales and marketing sa isang production house. Ituro niya na gamit ang kanyang pagiging madaldal na isa sa mga manifestation ng kanyang ADHD. Sa conference, nagkaroon din ng panel discussion kung saan nagbahagi ng kanilang mga karanasan ang mga adults with ADHD. Ikinuwento nila kung ano ang mga struggles nila at kung paano nila minamanage ang ADHD na nakatulong din nila para mas tagumpay sa kanilang piniling larangan tulad ng creative arts at academics. Kinalaman din sa isang mga panel discussion ang mga positibong aspects ng ADHD kung saan panelists ang mga successful young adult professionals na may ADHD. Kasabay ng conference na kung diriwang ang 35th anniversary ng ADHD Society of the Philippines.
Nagsalita rin sa opening ng conference si Mayor Vico Soto na nagpayag ng suporta sa advocacy at ADHD Society of the Philippines. Ang inyong pagpuso po ng GMA Living. Yes, Karen. Wala bang kategory yung ADHD? Diba? Wala ba? Halimbawa, 1, 2, or 3, something like that. Parang ganon. Sa kanya wala siyang kategory, pero dapat na-accept yung tatlong sinasabi, na mga sintomas ng ADHD. So, kung present yung lahat na yun, tulad ng hyperactivity, inattention, at yung mga yan, Karen, ay may mga, kumbaga, iba't iba yung manifestation niya sa isang tao. Kaya sa aking Hindi namin po obserbasyon, pwede na, sa aking obserbasyon po, depende sa kategorya. Mayroong medyo malala parang mahihirapan na yung gano'n. Mayroong mild lang, parang heart attack, parang mild stroke lang at saka yung drive, parang gano'n ba ang ibig sabihin? hindi. Pero kanina sabi ng mga doktor, sila talaga yung magda-diagnose ng ADHD. At hindi natin pwede masabi na kung halimbawa meron kang hyperactivity o isa doon sa mga symptoms na masasabi mo na may ADHD ka. Kaya mahalaga rin daw Karen na yung early diagnosis para matulungan agad yung tao may ADHD para yung kanyang halimbawa yung kanyang sobra-sobrang energy Karen ay magagamit sa mas positibong paraan. Pero yung sinasabi mo na kung may level siya, iba-iba kasi yung nararamdamang manifestation ng iba't ibang mga tao. Pero kung present daw yung impulsivity, inattention, at yung pagiging hyperactive sa physical man o sa pag-iisip, ay maaaring ma-diagnose nun. Pero dapat ang paalala talaga ng mga eksperto, Karen, lumapit muna talaga sa mga doktor para malaman kung diagnose. Mahirap manghula. Magkatihulaan lang. Yes, Karen, Tsaka para mabigyan sila ng tamang intervention. At Karen, kanina may nakausap tayo na young adult, na may ADHD, pero yung isa abogado, yung isa businessman, at yung isa naman ay musician. So talagang meron silang mga skills, talagang tinatawag na nilang superpower yung kanilang ADHD. Dahil yung ADHD, hindi naman talaga yun hadlang para manatili silang sa buhay, malukmo. Dahil ang ADHD, tinuturing nila na kanilang lakas, kaya raw nila naabot yung kanilang mga pangarap. Okay, well, sinabi mo na yan, Bon. Ngayon, araw na ito, oras na ito, tanggap ko na. Pwede naman, Karen, dahil kung marami tayong energy, kaya-kaya natin mag-over hanggang gabi pa yan. Kahit anumang balita yan, yung mga Karen, kailangan natin ng energy. Sila, marami silang energy. Kaya yun ang kanilang ay pinagmamalaki. Ayan. Okay. Ang inyong kapuso mo ng Pino ng GMA Integrated News para sa Super Radio TV na dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! #1 sa Mega Manila! Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Talumpalitin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamulit sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming likod mo ay pagpurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay linapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang iniligtas. Sa ating tail ay mananatili ang kanyang pagtihak. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito.
Mga baging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kami lumapit sa iyo. Nasisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawin at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-uutos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin, upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa, dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarunan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busipag ng puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami ng iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw, upang makapamuhay kami ng matuwid, alusunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban, upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at tinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin, upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad na pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin, tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami imamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin ay iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin, na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng NX3. Isang pinapasaksak actress. Loko lang siya. Hey! Si broken actress. Naglasing. Ikaw lang talaga nakakaintindi sa akin palagi. Inom pa tayo. At nakipag one-night stand sa kanyang makeup artist. Handa akong panagutan ng nangyari sa atin. Sa totoong lalaki, ako magpapakasal. You Are My Makeup Artist premieres October 20, Wednesday, 5:10 p.m. on GMA. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Superadyo DZWD! Hoy, meron tayong flash report na tatanggapin lisensya ng driver ng UP Express na ng Araro ng ilang sakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kahapon. Tuluyan ang pinawi ng LTO. Ang problema, paano ko yun ang kanyang ikinabubuhay? Nako, ng Araro ko naman eh. May patay na lisensya kung hindi ako nagkakamali. Luisito Santos, sa detalye, go! Chef Canada, matapos na suspindihin ng siyam na kung araw, ay tuluyan ng nirevoke ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng isang UP Express driver na umararo sa apat na mga sasakyan sa kamarang Commonwealth Avenue, Quezon City na kinasawi ng isang kinasugat ng 13 ibaba kahapon.
batay sa kautusan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ipinatupad na ni LTO Chief Assistant Secretary Mark Lacanilao ang perpetual disqualification o habang buhay na disqualification para makakuha o makahawak ng driver's license. Ito ang UP Express driver na si Ruel de la Serna na 51 taong gulang. Now narito ay umamin na rin sa investigasyon ng Quezon City Police District at ng LTOC de la Serna na gumamit na ng shabu noong Huwebes ng gabi ng oras bago ito pumasada kahapon ng umaga. Binigyan din ni Acting Secretary Lopez na hindi hayaan ng social Ang sagutin ko lang. Alam mo yung sinabi niya, mawawala eh, makakalimutan natin eh. Alam mo kung ano kanya sinabi? Eh, hindi na rin naman daw magagamit yung lisensya. Dahil ba kukulong, ano nga, sa mga naman gagamitin yun? Ah, di ba naisip yun, ano? Oo, ano? Oh, kita mo, mas malaki sa kayo sa akin. So, ibig sabihin, mali yung dito, DOTR. Joke lang. Eh, paano mo gagamitin na yun? po pare din eh. Paano gagamitin yun? Ano Kaya po? kung tagal makukulong, eh, hindi mo na rin nga magagamit yung lisensya. Paano mo siya gagamitin yun? Kasi may mga pagkakataon kasi Karen eh, na may mga ganyang insidente na nahuli, nakulong, nakakalaya, nakakapasada ulit. Kasi hindi naman pinawi yung lisensya. Madaming ganyan ha? Bagay. Bagay. Ito naman yata, pinawi na eh. Ano ba ito? Lifetime na? Eh, perpetual disqualification. Labis buhay na nga Eh, talaga. mali pa lang kung magpapalit ang pangalan to sa katauhan, Karen eh, makakakuha ulit na lisensya sa LTO. Ayun lang, yun lang. Lulukuhin mo LTO. Oo. Eh, subukan na eh, bago LTO chip na yun. Oo, yan. Pero kung gusto mo rin naman, sabi ko sa iyo eh, wala ka nang alam talaga na rin dun eh. So, Ano lang yan? mga ano, may record na sa LTO ng mga driver. Hindi na nila makakuha na lisensya. Doon yung makakuha ng fake license driver. Oh. Ah, naku, madami dyan sa ano. Yan. Pilit talaga niya. Sila dito sa isang bahagi ng Pilipinas. Ganon? Eh, mali ka eh. Hindi na tinutupan ni Rick Mac dun eh. Ay, iba ba? Ano ba? Ano ba yun? Oh, gusto makakuha ng fake license, punta ka sa casino. Ha? Casino? Casino? Oo. Ha? O, hindi ba doon naglalaro yung mga opisyal ng DPW yung sinasabit doon sa pagnanakaw, di ba? May mga fake driver's license na ginagamit. Yung gumamit. Okay, Oo. Pali, pwede naman pala gumamit ang ibang katauhan eh. Hindi mo alam kung hindi sinabi na Rick Mac doon. Pero ito ka rin eh. Mabuti sana kung yung driver ng UP Express kasi yaman ng mga nagkasino na yun para magawa niyo. Ay, yun lang. Mabuti sana kung prop siya. Oo. Eh, adik lang eh. Oo nga. Pero hindi. Pero ang tanong diyan na ba mainam, adik o kurap? Parehas lang yun. Parehas na kategorya yun. Isang adik sa isang kurap. Kasi yung kurap, adik din yun eh. Adik siya pag nanakaw pera. ba? Adik siya pag nanakaw ng pera ng bayan. Ano silang adik? Oo, eh, isipin mo, isa, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Oo. Isa naman, buhay ang ninakaw. Oo. Ay, parehong adik yun. Nako, Adik wala siya pa. po at adik sa pagnanakaw. Eh, parehas na adik yun. Parehong walang ihudulot na magaling yun. Kaya gawin adik. Ay, pares pa. Wala kayong halaga. Nako, eh, ang kaawa-awa ka. Eh, paano kung tayo natagot sa atin? Ha? Dahil sa... Eh, paano kung tayo nabiktima, di ba? Kaya talagang... Oh, hindi ko tayo nabiktima. Tama yung ginawa Kung tayo nabiktima, di headline tayo. Siyempre, may pangalan si... Kaya nga. Sa headline, kakinabukasan. Saka di tayo nag-uusap ngayon. Ha? O malamang eh, baka pantay na ang Di tayo nag-uusap ngayon. Nako, huwag naman po sana. Marami pa akong i-report sa'yo. Sige, paalam mo lang kung saan sana uuwi yung ating usapan. Ako, silbi dito dapat sa GMA Super Radio DCWB. Tama. Totoo. Super Radio, DCWD, Last Report! Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Alright! Ako pa rin po si Carla Santa Cruz at itong Big Time Balita Saturday Edition.
Makaka-follow up ngayong hapon, mga kaibigan, Oktubre 18, 2025 ay may kinalaman dito ho sa nakuha natin balitang may nahuli sa akto yung isang lalaki. Habang inaabuso ang isang 17 anyos na binatilyo sa Tagum City sa Davao del Norte. Lalaki. Inaabuso ang 17 anyos na lalaki rin. Oh. Mga operatiba ng PNP Women and Children and Protection Center o PNP-WTC, WCTC, ang nanguna sa operasyon laban sa suspect. Sumitaw sa investigasyon, nasangkot ang suspect sa live streaming habang may ginagawang kalaswaan. Naskaw. Nakakakwentuhan ko po sa radyo si Police Major Yari Deseo, ang tagapagsalita ng PNP Women and Children and Protection Center of PNP-WCTC. Mamaya po yan, ang tabayanan po ninyo. At para maunawaan natin yung ating mga tanong sa ating nakuha informasyon, kulang kasi yung info, ay malalaman natin ang buo din eh. Pag nakausap na natin, yung aking nakakapanayam ngayong hapon, yung aking makakakwentuhan. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! DSD number 1 sa Mega Manila! Kahit kasanda sa iba, mapupuntis ni Chris at dating kasintahan. Gusto ko yung makinig. O, nakasama ko ka kayo. Para amin ay bigay kay Rosel. Pero, Parang may gumagalaw pa rin dito sa tiyan ko. kapag pala ang ipinagpuntis niya Kung amasta yung isa dyan, akala mo mayaman. at mga batang lumaking magkapatid, hindi magkasundo habang ang isa lumaki sa kasinungalingan. I'm very, very grateful dahil inampon niyo po ako ni Daddy. Ang first drama series na pagbibidahan nila Carmina, Soren, Cassie at Bobby Legaspi, Hating Kapatid. Monday to Saturday, 2:30 p.m. sa GMA. Husay malasakit, iaalay sa alaga ng iyong nilalakit, iaalay sa alaga ng iyong nilalakit. For 80 years, ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alagang iyong nilalakit. Hello mga kapuso, this is me, Faith De Silva. Iwasan ang mga kaduda-dudang website. Watch your favorite shows only on legitimate platforms para makaiwas sa malware. Stay safe online and stream responsibly by Cyrus. May nanalo na! Shida, Nasa GMA Prime ang Corona. hindi yun pandal lang. Ako na muli ang kera. Ratings na ratings. Nasa kamay niyo ng kapangyarihang magpasunod ng inyong nasasakupang elemento. Sunday, 8:05 p.m. Pwede mo ba i-share ko? Hindi. Nag-iibabaw sa Goodbye. Isa sa mga staff ng binibiling kalabari yung suspect natin. Mag-iingat ako, wala makakalang na totoo. Tagkatigit for real. 8:55 p.m. Back-to-back shows na hindi matibag. Officer na Espa. May mga reyna. At sa October 27, may mga artistang magsasama-sama for a smart big ride and magical prime time sa Pinoy Big Brothers Celebrity Collab 2.0. Dito na tayo sa Pantalon GMA Prime. DDW number 1 sa Mega Manila. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Alba, di ba makuha ng ating kasamaan si Rick Macdon, yung ating sanay makakausap na si Police Major Shari Deseo. Baka may nakakalat dyan. Ako nakakakilala kay Major Shari Deseo at yung kung sanay makakakwento sa radyo ngayong hapon. Nakikalapit naman sa video, tinatawagan siya ng DCWB at ng Big Time Balita para malaman natin kung ano lang latest dito sa pagkakahuli sa akto sa isang lalaki habang inaabuso ang isang 17 anyos na pinagsuso dyan po sa Tagum City sa Davao del Norte. Sentro talaga ngayon ng mga balita at ito ay Davao hindi Lindol, Baguio, Sir Lindol, pati rin ordinaryong krimen. Davao pa rin, ano? Ay sa luwang ng Pilipinas, akalain mo puro Davao, wala ba? Nagkataon lang ito. Pero siyempre, hindi mo rin maalis na sumagi sa isipan natin, bakit puro Davao? No.
Eh, ganun talaga ang buhay. Okay? Kaya na, mga kaibigan, narito na. Si Police Major Sherry Deseo, nakapagsalita ng PNP Women and Children Protection Center. Yes, Major, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rene, at sa ating po mga taga-pakinig. Opo. Welcome po sa Big Time Balita sa DCWBGMA 7. Ako po si Karen Santa Cruz ka. Eh, huli daw sakto yung lalaki na inaabuso ang 17 anyos na lalaki rin sa Tagum City. Bakit po pala yung lalaki ito? Ma'am. Yes, po, sir. Isa na naman pong matagumpay na operasyon ng Women and Children Protection Center through its Mindanao Food Unit po reported po doon sa pagkaalis po ng isang suspect natin na nangbubugaw sa kanyang kapatid at saka mga nakakilala niya sa mga social media. Yes po. And then, ano pa? Ibinubugaw sa kapwa Pilipino o sa foreigner? Sir, parehas po sa kapwa Pilipino and then sa mga foreigners po. Okay. Itong lalaki na ito, ibinubugaw niya yung... Kasi dito na po namin unang impormasyon, inaabuso nitong lalaki na ito, yung isang binatilyo na 17 years old pa lamang. How true is that report, ma'am? Yes po. Ito po actually itong 17-year-old po na minor natin, makilala lang niya sa social media, and then inimbitahan niya para pumunta po sa kanyang bahay. Nag-inuman siya, and then after po, nung natutulog yung lalaki, binibiyuhan niya at nakipag-engage po siya. Actually, that's the time na nakipag-engage sa kanya yung ating operatiba, and then he was about to offer po yung biktima natin na 17-year-old. Yun po, hindi na itinuloy ng ating operatiba para hindi po makonsummate yung exploitation. So nagkaroon po na, pinalsana po yung operation that led to the rescue po ng minor na to at saka pagka-arresto po ng suspect natin na to. Apa, yung sinasabi niya binatilyo na victim noong lalaki, ano ba yun? May consent niya yung kanilang affair or wala? Wala po sir, kasi actually inimbitahan nga niya doon sa bahay niya, nag-inuman sila nung matulog na yung minor. Yun po, i-exploit niya sana, i-explain niya, meaning parang ino-offer niya doon sa ating operatiba na ito, gagawin ko to and then magbabayad ka sa akin, gano'n. Ay, lumo talaga, ano? So, itong lalaki pala ito, ano? Lalaki o lalaki hanap? Ito po is natin, member of the LGBT. So lalaki nga ang hanap, ganon. Ano pa po? Yes po. Nailang tuloy si Major Zack. Wala na pong masama sa ating pinag-usap. Isalapin nga natin yung gagawin natin doon ba? Kaya naman natin kasalanan yun. Anong edad na po noong suspect na ito? 25 years old. Ang suspect po natin is 25 years old. Single? Yes po. Okay. Pero sa tingin ninyo, pinagkakaperahan nyo at gaano katagal na ito kanyang modus operandi na ito? Actually, nung pag-checking ko doon sa mobile phones ng mga gadget niya, kasi pinasubject ko namin sa forensic examination, it turned out na nung way back 2022, ginagawa na niya to. Ito is nag-start pa doon, so nakita namin doon na may mga transactions siya with a foreigner and foreigner na may mga pictures ni Saem, child sexual abuse and exploitative materials na na-info-forward niya sa ating mga parokyano. So, way back 2022 pa po. Buhay pa ba ang mga parents niya, yung kanyang mga guidance? Ibuhay po yung kanilang pamilya, but investigation na disclose na he came from a broken family po. Yung tatay niya may sariling pamilya at yung nanay niya meron din po. So bali sila na lang pong dalawang magkapatid, yung siya at saka yung kapatid niyang babae na he also exploited nung 2022 din po. Pati yung kapatid na babae, in-exploit? Yes po. Parang kasama naman ang pagtakbo ng pag-iisip nito, ma.
di ba? Yes po. Yes Kapatid. po, yan po. Yes po, medyo nakakalungkot po pero nakita po natin doon sa mga result ng forensic examination natin na talagang pinipicturean niya, binibideo niya yung kanyang kapatid and then forward niya po sa mga customers niya. Pero hindi naman niya binibenta sa mga lalaki, yung kanyang kapatid na babae. Wala naman po investigation na yon, parang sa more on sa sisain na lang po yung sa sexual abuse and exploitative materials, yung mga pornographic materials, yung mga nude pictures, forward niya po and then binabayaran siya. But I think it is possible that that day will come na baka umabot na sa ganong punto, ma'am. Di po ba? Nai-segregate naman na po yung kanyang kapatid sa kanya. Ay, salamat na. Ilan taon na po yung bata? Actually, sa 18 lang po niya nung January. Wow. Wow, wow. Yes po. Anyway, talaga nga naman, oh. So, itong suspect natin ay nakasuha na. Nasaan na siya ngayon? Yes sir, nakasuha na po ang ating suspect for violation po ng Republic Act 11930 or the online sexual abuse and exploitation of children and Republic Act 7610 yung special protection for children against discrimination, abuse and exploitation po. Inquested na po siya sir and then nasa Tagum City Police Station na po siya. Custody na po siya ng Tagum City Police Station. Alagay ko, kompleto ng detalyeng gusto ko malaman mula sa inyo. And with that, ay, kumusta naman yung AOR mo? Iba na, ikaw gagawin muna kita reporter. Kumusta yung AOR ninyo ngayon? Sa Women and Children Protection Center, okay naman po kami kasi talagang yung mga field units natin and even our operative divisions talaga po go after sa mga tao na talagang inaabuso at ini-exploit yung ating mga kabataan. So far, this po naman po. Alright, okay. Colonel Major Sherry Deseo, let me salute you, ma'am. Thank you very much. Maraming salamat din po, sir. You, nagapagsalita ang PNP Women and Children Protection Center o PNPWCPC, Police Major Sherry Deseo. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-aakit ng headlines, breaking news at mga special coverage sa pamagitan ng ating super radio stations nationwide. Mas malaking misyon at malawak na paglilingkod sa bayan. Talaga lang pong nangingilakas na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Muli nating namnamin, muli nating pagsaluhan, at ating balikan mga kwento at musikang inihatid ng programang Suma sa Puso. Tuwing Sabado at Linggo, alas 12 ng tanghali. Suma sa Puso. Kasama si Tony Aquino. Suma sa Puso. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita, Super Radio, DZWD, Last Road. May humahabol na flash report. May aeroplanong bumagsak sa Concepcion, Tarlac, 2 ang patay. Balitang Perito, Caradovicito, Santos, Gogo. Karane, patayan sa lamang katao matapos na bumagsak ng isang aeroplano sa isang palayan sa barangay Padagsisan sa Concepcion, Tarlac kaninang umaga. Ayon kay Police Brigadier General Ponte Rogelio Peñones Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office 3. Sa bilang dito sa nasawi ay ang 19 na taong gulang na lalaking piloto ng naturang aeroplano na residente ng Mabalacan City at pasahero ng babae isang 18 taong gulang na taga Macabebe, Pampanga. Pati sa inisyal na investigasyon na nangkot ito nga sa pagbagsak o insidente ang isang 2-passenger seat na ultralight aircraft. Bago mo nangyari itong insidente ay napansin ng mga residente sa nabanggit na barangay
ay isang eroplano na paikot-ikot sa kanilang lugar bago nga ito bumagsak sa isang palayan. Kapwa nagtamo ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan, ito ang mga sakay ng pasahero na naisugat pa umano sa ospital sa tulong itong mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management ng Concepcion. Ano yun? Training ano ba ito? Declarated on arrival. Training flight ba ito? Ano ba ito? Pampasahero o pang ano, nag-iensayo lang ng pag-piloto? O paano? Karami sa report na initial report na pinarating sa atin ng TFC, ang kanilang pinagkit lang dito na identification ng naturang aircraft ay isang passenger seat ultralight aircraft. Passenger seat, ibig sabihin dyan, ano lang, yung piloto lang at saka siguro yung pasahero, isa lang. Dalawa lang sila talaga sa plano. Yes po, Karen, yung description nila, at kung makikita po, Karen, kung sa pinadala namin larawan na maaaring makita ng mga kapuso natin sa ating social media pages, eh talagang may kaligitan din itong aircraft na ito. Medyo mas maliit pa ito sa amin, yung mga headstop dito. Palagay ko yan, nagtitingin lang yan. Palagay ko nagtuturuan yan, nag-aaral maging piloto yan. Ay, ito, hindi natin alam, Karen, baka marahil, siguro, kung yan ang magiging resulta ng investigasyon, tuloy-tuloy pa rin kasi, Karen, yung investigasyon dyan, at malamang ang Civil Aviation Authority of the Philippines, Karen, ay makabibigay ng mas malinaw na paliwanag, kaugnay dyan sa posibleng dahilan ng pagpagsak na yan. Pero sa ulat po ng natanggap natin, Karen, mula sa PNP, tanging yung mismong insidente lang, Karen, yung nailabas at natanggap natin. So sana hindi na po maganda nga itong balitang ito dahil nasawi po, Karen, masunod na nitong pagpagsak na yung plano yung piloto at sakay nito. Pero tandaan mo yan, Lucas, yan ay sigurado kasama sa mga headline ng mga dyaryo. Tandaan mo yan, ha? Ito, Karen, alam niyo naman, pagka inireport po natin sa programa ninyo, medyo pala mapapakinggan, bukas, mababasa ko ninyo sa lahat ng mga periodiko. Oo. Alagay ko doon, malilinawan natin kung training plane ba yan o ano, or what? Bakit dalawa lang sila? Oo. Wala po gusto ko karining sapat na karulungan at kaalaman pagdating sa aviation. Kaya hindi ko po masabi at direktang masabi sa inyo kung talagang pang estudyante o pang training aircraft to. Pero malamang karinig ko nagsisimula ka sa itsura nung debris na nakita natin. Mukhang ito aeroplano na ginagamit sa mga nag-aaral maging piloto. Palagay ko. Kasi kung yan ay passenger plane, may marami sa kasakay yan. Nakakarinig ko doon nagkakamali kung yan ay isang training aircraft at nagsasanay ka, dapat parehas kayo isang piloto at isa ring piloto o co-pilot o training pilot. Pero sa report kasi ng PNP, binabagit pasahero yung babae. Sige. Liwanagin na natin siguro. May follow-up bukas yan, maniwala ka na rin. Opo, Karen, ito yung inireport ko po sa inyo, Karen, initial labang mula sa PNP. At bigyan pa kita, Karen, ng mga karagdagan na informasyon kung pagka nakakuha pa tayo ng mga development update, kaugnay nga po dito sa nangyaring plane crash sa Concepcion, sa lalawigan ng Tarlac. Ako, Silvesito Santos at GMA Super Radio, DZWB. Dapat. Ito? Super Radio, DZWB, Ako po si Carla Santa Cruz, nag-iwan na isang maraming salamat sa lahat ng nagtiwala natin parati doon. Balik ako si Lunes, nakasama natin si Kapitan Andong, si Tato, sila Tuti, Kilong, at lahat na. Ako naman po si Carla Santa Cruz, nag-iwan na magandang hapon, maraming salamat at kayo maglilipad ng radyo. Susunod na, sampalang Alan Cato sa San Mabaril. Balik sa hapon, bla bla bla, sa Lunes na po ang kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. DZWB, number 1 sa Mega Manila. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594, lagi naka-alerto, serbisyo, totoo. Sama-sama ang saya. Tuloy ang selebrasyon ng Mega Manila. CMA Radio ang number 1 station, number 1 AM station. Super Radio, DZWB, ang
number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Salamat mga kapuso! Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis sa pag-aakit ng headline. Breaking news at mga special coverage sa pamagitan ng ating Super Radio Station nationwide. Mas malaking misyon at malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalang kung naming lakas na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594, lagi nakaalerto, servisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang kikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag na aasahan. Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo, totoo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Oras, 2 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon. Hatid sa inyo ng GMA, Super Radio, DZBB. Narito ang Super Balita sa Hapon. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-28 sa buwan ng Oktubre taong 2025. Magandang hapon, ako po yung kapuso, Alan Gatus. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang iatid namin sa inyo. Ano naman ang inyong kapuso, Zen Obanis. Ito ang Super Balita sa Hapon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, lisensya ng driver ng UV Express na nang-araro sa ilang sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kahapon. Tuluyan ng binawi ng Land Transportation Office. Presyo ng ilang produktong agrikultural hindi dapat tumaas kahit nalalapit na ang Pasko ay sa mga industriya ng agrikultura o sinag. Bagyong Ramil bahagyang humina habang nasa katubigan ng Hilagang Samar. Bagyo, posibleng maglandfall ng 3 beses ayon sa pag-asa. Pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure kay dating House Speaker Martin Romualdez, ipinagpaliban dahil sa medical procedure ng kongresista. Armed Forces of the Philippines pinag-aaralang tanggalan ng pensyon na mga retiradong opisyal ng militar na nag-uudyok ng sedisyon at nagpapakalat ng fake news. Manila South Cemetery naglabas na ng schedule at mga paalala para sa UNDAS 2025. 2 tao patay matapos bumagsak ang isang eroplano sa Concepcion, Tarlac. Kampo ng negosyanteng si Atong Ang naniniwala na ang PNP-CIDG ang dapat na humawak na sa kaso ng mga nawawalang sabongero para sa patas na investigasyon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Hapon. At sa detalye ng mga balita, tuluyan ng ipinawalang visa ng Land Transportation Office o LTO lisensya ng UV Express driver na umararo sa maraming sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kahapon ay kinasawi ng isa at kinasugat ng 13 iba pa. Batay sa kautusan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, matapos patawan ng 10 araw na suspensyon ng lisensya ng nasabing super, ipinatupad na ni LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao ang perpetual disqualification para pagbawalan ng makakuha ng lisensya ang driver na kinilalang si Ruel de la Cerda
51 taong gulang. Una rito umamin na rin sa investigasyon ng Quezon City Police District at LTO. Si De La Serna nagwamit ng shabu noong Huwebes ng gabi, ilang oras bago ito pumasada kahapon ng umaga. Binigyan din ni Lopez na hindi hahayaan ng DOTR at LTO mga balansumas na tsupera na inilalagay sa pagkalibang buhay ng kapwa motorista at mga commuter. Sa ngayon, nakakulong na ang naturang driver ng QCPD sa Traffic Enforcement Unit at maharap sa patong-patong na reklamo kabilang ang reckless driving, anti-drunk and drug driving, improper person to operate, a motor vehicle at iba pa. Dapat tumaas ang presyo ng ilang produktong pang-agrikultura kahit pa nalalapit na ang Pasko. Ayon kay Jason Caingles, Executive Director ng Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG, may bababa naman kasi ang farm gate price ng ilang lokal na produkto gaya ng palay, asukal, maging ang presyo sa kada kilo ng karneng manok at baboy. Wala rin po tayo talagang monitor na pagkakaroon tayo ng problema sa stock o supply. May mga tumas na piso, 2 piso sa lugar po, naglalaro siya mula 10 to 12 pesos. Sa ganung presyohan, pa rin po ang ating mga farmers dahil sa 15 pesos ang kanyang gastos sa produksyon. Ano po yung milk price ng lokal na asukal? Again, problema sa supply, umaaray na po yung ating mga pag-asukal at bumagsak din yung building. Yung panahon niya ngayon, hindi lahat bumabagsak po sa farm. Laki naman sa presyo ng itlog. Sinabi ni Caingles na bagamat apektado ang supply nito dahil sa bird flu at iba pang dahilan, hindi dapat tumaas ng hanggang 2 piso ang kada piraso nito. Sa ngayon umano, ang farm gate price ng small size na itlog ay nasa 6 pesos and 50 centavos. Ang medium naman ay nasa 7 pesos and 30 centavos, habang ang large ay nasa 7 pesos and 60 centavos. Samantalang ang farm gate price naman ng jumbo ay nasa 8 pesos and 40 centavos. Pero sa focus natin, hindi naman dapat talaga maging mataas ang patong dahil nga po kung sa presyon sa farm gate, lagi natin sinasabi, ay wala 400 pesos ang presyohan. Kaya po dapat hindi rin tumaas pagdating sa retail. Doon po nagkakaproblema yung masa mula po sa farm gate hanggang dito po sa palengke. Ang rinig ni Jason Caingles, Executive Director ng Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Executive Director ng Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG, batay sa kanilang monitoring mula sa farm gate price na 270 pesos hanggang 280 pesos kada kilo ay bumaba sa 160 pesos hanggang 190 pesos ang kada kilo ng baboy, habang bumagsak naman sa 80 pesos hanggang 90 pesos ang farm gate price sa kada kilo ng manok. Pero kahit umano-bagsak ang farm gate price ng mga nasabing produkto, hindi pa rin ito randam ng mga consumer pagdating sa merkado. Sinasabi natin sa mga ahensya ng pamahalaan, particular sa DISA, na pakinabang naman yung consumers dito sa talagang bagsak po na presyo ng market sa market. So, positive nga po, lagi po siya doon magpapasko, mataas, pero kapalik na rin yung nangyayari ngayon. At second po, Laguna, talagang marami yung pumasok. Import. Tapos, pangalawa, yung sinasabi natin purchasing power, talagang hirap. Dagdag ni Caingles, panahon na rin talaga para silipin at pag-aralang mabuti ang mga panuntunan sa pag-aangkat. Kasama rin po siya sa binabaang tarifa. Kaya talaga marami na engage mag-import. Ang monitor natin, puno-puno pa rin ang mga old storages. Kung sinasabi nga natin, kailangan talagang silipin yung ating policy sa pag-import. At kung meron request na taas ang tarifa sa bigas, ganun din sana makakaralan na talagang iuubra at hindi nakakatulong yung bababang tarifa dahil hindi naman po ginagawa consumers, mataas pa rin ang pag-isasalin. Dapat na rin manong pag-aralan maging ang proseso ng pagdadala ng mga produkto sa merkado para masiguro
na nararamdaman din ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng kada kilo ng baboy at manok. Sana lang ay talagang seryosong monitor, talagang enforcement po sinasabi na pakinggan naman ng mga, lalo na yung mga biyahero. Kasi nga po, lagi sinasabi, matagal namin namin na pag-uusapan, naging tayo lang yung problema pagdating sa retailers, sa sinasabi nila, ganito lang kasi yung masa sa kanila ng mga nagbabiyahe ng baboy at manok. So, ito nga po magpapasko, huwag samantalahin dahil pag-shut off presyuhan ng ating mga pagbababayad ng manok. Ang tinig ni Jason Cainglet, Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Radyo DZWB, Pantay, Bagyo! Bahagyang humina ang bagyong Ramil habang nasa katubigan sa bahagi ng Lawang, Northern Samar. Ayon sa Pag-asa, taglay na lang ng bagyo ang pinakamalakas na hangin na aabot sa 65 kilometers kada oras. Malapit sa gitna at bugtong aabot sa 90 kilometers kada oras. Tumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 2 sa hilagang bahagi ng Aurora, Julio Island, Camarines Norte, Catanduanes, hilagang bahagi ng Camarines Sur, dulong silangang bahagi ng Albay, at hilagang bahagi ng Sorsogon. Wind signal number 2 din sa hilagang bahagi ng Northern Samar sa Visayas, habang signal number 1 naman sa Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, nilalabing bahagi ng Aurora, mga silangang bahagi ng Bulacan, Tarlac, at Pampanga, Hilaga at silangang bahagi ng Quezon, Burias Island, Sicaw Island, gayon din sa mga nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Signal number 1 din sa nalalabing bahagi ng Northern Samar at mga hilagang bahagi ng Eastern Samar at Samar. Sinabi ng Pag-asa na posibleng maglandfall ang bagyo sa Catanduanes ngayong hapon o mamayang gabi, gayon din sa Camarines Sur, mamayang gabi o bukas ng umaga. Super Radyo DZWB, Pantay, Bagyo! Itinaas na sa Blue Alert status ang City Disaster Reduction and Management Authority ng kaninang umaga. Pagdaan ito sa posibleng epekto ng bagyong Ramil sa Maynila. Ayon sa Manila City RRMO, batay sa forecast, simula bukas ng umaga inaasahan na mararanasan sa lungsod ang mahina hanggang malakas na buhos ng ulan. Kaunay ito inabisuan ng City RRMO ang publiko na manatiling handa at alerto, lalo na ang mga nasa lugar na malapit sa dagat at mga ilog sa banta ng pagbaha o pagtaas ng level ng tubig. Na sa halos 4,000 pasahero ang stranded sa mga pantalan dahil sa posibleng epekto ng bagyong Ramil. Ayon sa Philippine Coast Guard, hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, mahigit 3,000 at 700 pasahero ang stranded. Karamihan sa mga ito, mga truck driver at cargo helper na nasa 21 pantalan sa Bicol Region, gayon din sa Southern Tagalog, Eastern Visayas at hilagang silangang Luzon. Stranded din ang mahigit 1,000 at 100 na rolling cargo, 5 barko at 1 motor bangka. May 27 barko at 10 motor bangka naman ang sumisilong dahil sa posibleng pinsala na idulot ng bagyo. Muli naman nagpaalala ang PCG sa mga pasahero na alamin muna ang lagay ng panahon bago tumungo sa mga pantalan at huwag munang pumalaot ang mga sasakyang pandagat kung mayroong nakataas sa babala ng bagyo. Super Radyo DZWB, Pantay, Bagyo! Puso-pusan na ang paghahanda ng iba't ibang Coast Guard district sa mga probinsya na posibleng daanan ng bagyong Ramil. Sa abiso ng Coast Guard District Southern Tagalog, activated na ang Disaster Response Group sa Marinduque habang suspendido na ang paglalayag sa bahagi ng lalawigan ng Quezon. Tuloy-tuloy naman ang pag-iikot ng mga takbuhan ng PCG para paalalahanan ng mga mangisda sa banta ng malakas na alon. Nakalerto naman ang Coast Guard District Northwestern Luzon para tumugon sa mga posibleng emergency sa pananalasa ng bagyo. Ramdam naman ang epekto ng bagyo sa Bicol Region kung saan sa pinakahuling report ng Coast Guard District Bicol
umabot sa 700 na pasahero, 100 rolling cargoes at 8 barko ang stranded kahapon. Patuloy naman ang koordinasyon ng Coast Guard Station Albay at Coast Guard Station Sorsogon sa shipping companies, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang maibigay ang kinakailangan tulong sa mga pasaherong apektado ng bagyo. Piniyaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nakahanda na sila para umalalay sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Ramil sa bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, mayroon ng mahigit 1,000 at 600 na mga special team at 12,000 na mga responder na nakastandby para tumulong sa ating mga kababayan, lalo na umano sa mga lugar na tinatamaan ng madalas na mga kalamidad. Kulo ng pinaalalahan ng AFP ang publiko na maging alerto o handa para masakiwas sa anumang sakuna. Hindi na pinapayagan ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa ilang rehiyon sa bansa dahil sa posibleng epekto ng bagyong Ramil. Batay sa pinakuling monitoring ng Philippine Coast Guard mula alas 4 hanggang alas 8 ng umaga, umabot na sa mahigit 3,000 pasahero ang stranded sa 21 pantalan sa bansa. 2,474 ang naitala sa Bicol Region, 655 sa Eastern Visayas, 10 sa Southern Tagalog. Sa kaparehong datos, meron ding 887 na rolling cargoes at 6 na barko ang stranded, habang 20 barko at 14 na motorbangka ang nakasilong sa iba't ibang pantalan. Activated naman ang Deployable Response Group ng PCG sa iba't ibang rehiyon para paghandaan ang inaasahang panlasa ng bagyong Ramil. Ngayon nakikinig sa Super Balita sa Hapon. Ipinangaliban ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang nakataktang pandinig kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito ay dahil na rin sa nakataktang sumailalim ang kongresista sa isang medical procedure. Original itong itinakda sa darating October 22. Pinumpirma ng komisyon na tinanggap nito ang kahilingan ng kongresista. Piniyak din ito na ipaabot sa publiko ang bagong schedule ng pagdinig sa pamamagitan ng isang opisyal na abiso sa mga darating na araw. Super Balita sa Hapon. 21 kontraktor na ang natukoy ng COMELEC na maaaring nagbigay sa kampanya ng mga kandidato ng eleksyon 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa susunod na linggo inaasang katatapos ng komisyon ang pag-review sa mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidatong senadora at kongresista. Kapag natapos na ito, malalaman na nila ang kabuuang bilang ng mga kontratistang maaaring nag-donate sa mga politiko. Agad din po na nilang ito ay papakumpirma sa Department of Public Works and Highways kung ilan sa mga ito ang may kontrata sa gobyerno para pagpaliwanagin. Sa po natapos namin yung 2025 na eleksyon na SOSE, yan po ay kagad natin isulat sa DPWH at ipapukumpirma kung halimbawa ilan lahat sila kung sila pa talaga ay mga public works contractor. Pagkatapos po nun, ay atin po na silang susulatan upang pagpaliwanagin. Ginawagawa po natin, hindi po natin pinenter o para pakonti-konti. Ang gagawin po natin, isang buong bukso natin iingin para naman po hindi mahihirapan din ang DPWH tungkol po dyan sa bagay na yan. Ang sining ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nagpaliwanag si dating DPWH Undersecretary Ali Perez kaugnay ng kanyang pagbibigyo kasunod na rin ang alegasyon sa kanya ni Congressman Leandro de Viste na meron siyang hindi magandang marital spending ngayon din sa procurement. Sa mensahe sa inalap sa radyo DPWC, sinabi ni Perez na nagbigat siya dahil pagin niya ang mga meresyong pagkain laban sa kanya ay gagawin lamang ng isang political team kung permission sa people. Hindi umano niya hahayaan na magamit siya para iligis ang atensyon sa mga mahalagang issue. Dapat umanong hayaan na magpatuloy ang paglaban sa katiwalian at hayaan siya na magpatuloy sa kanyang gawain mula sa isang posisyon ng integridad. Samantala, paglilinaw naman ni Viste, hindi kasama si Perez sa una niyang nailahad na kontraktor o may koneksyon sa kontraktor sa loob ng DPWH. Binanggit niya umano
Balak ni dito na ilagay siya bilang pinuno ng Bid and Awards Committee. Dito ang mga senador na alisin ang mahigit 200 bilyong piso na unprogrammed appropriations mula sa 6.79 trillion pesos na panumpalang 2026 national budget. Ayon kay Senador Sergio Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, sigurado naman na pwede itong ipasok sa program appropriations at may papaliwanag niya ito kapag naggarap na sila ng contingent ng Kamara sa may Cameral Conference Committee o Bicameral. Ititira naman ang alokasyon sa mga foreign assistance projects o mga proyekto na may counterpart 1 na magagaling sa pangutang ng ibang bansa. Ang boto sa program appropriations ay nakadepende kung may sobrang kita ang gobyerno at nasa control din mano ng Malacanang ang release ng boto. Samantala sa agam-agam na magiging palabas na lang ang live meeting ng BICAM meetings ang pwedeng pagkadukuhan behind the scenes. Sinabi ni Gatchalian na masusuri naman ang panukalang budget mula sa magkakaibalay na approval ng Kamara, Senado at BICAM. Ang ginatawan ng gobyerno ng Amerika sa Independent Commission for Infrastructure para alamin ang problema kinakaharap ng bansa sa usapin ng katiwalian tulad ng nabunyag na anuman sa mga flood control project. Ayon kay ITI, Executive Director Brian Osaka, nakaharap ng ITI, US Embassy Acting Deputy Chief of Mission, Michael Keller. Ipinaliwanag sa kanya kung anong otoridad at ano ang papel ng komisyon, alinsunod na rin sa Executive Order number 94. Ayon kay Osaka, maging ang Embahada ng Amerika, interesado kung paano hinaharap ng gobyerno ang issue ng flood control project at iba pang proyekto ang infrastruktura na napitaan ng anomalya. Wala naman manong napag-usapan na pag-aalok ng tulong o paghingi ng tulong ng gobyerno sa Amerika. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Hapon. Tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE na tuloy-tuloy ang pagpapabot nila ng tulong para sa mga naapektuhan ng lindol, partikular sa Cebu at Davao Oriental. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Ledberta, mayroong 10 cash program sa ilalim ng tubad programa kung saan ang mga benepisyaryo ay maglilinis ng mga paaralan at iba pang gawain na makatutulong sa komunidad. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng nasa 540 pesos kada araw sa loob ng 10 araw ang mga benepisyaryo. Tuloy-tuloy lang tayo at tingnan natin kung paano po sila talaga matulungan. Bagamat, siyempre, bibigyan dito po, hindi naman po annually ang pondo. Pero pinitiyak po namin na lahat po ng eligible sa programa, mapagkalooban po ng tulong ng Department of Labor and Employment. May mga programa rin na inialok ang mga naapektuhan ng lindol gaya ng livelihood project at mga pagsasanay katuwang ang TESDA. Tapos po nung kanilang temporary emergency employment, pwede pa po silang mag-access sa iba pang mga programa ng DOLE, kagaya po ng livelihood project. Kung dyan, meron pa pong arapan sa pagdadagdag ng kasamaya, baka po makatulong sila. Kagaya po ng aming nasagawa ng TESDA, ine-training po natin sila doon sa mga gawain, may kinalaman sa construction. Kung meron po tayong pool na mga construction workers na available sa lugar, pag may kalamidad po, sila po ang unang pwedeng rumisponde at makatulong doon sa rehabilitation efforts po ng community. Inaiwan ni Lagres mga apektadong individual na direktang makipagpugnayan sa mga opisyal ng DOLE kung may mga katanungan hinggil sa mga programang alok ng kagawaran. Naman sila talagang kailangan mag-apply, pero ang DOLE po, ang ating pong provincial officer at saka regional office, bumababa po agad nakikipag-ugnayan sa mga local government official. Sila po ang direktang unang nakakaalam mga barangay o mga areas na naapektuhan. So yun po ang unang pinanggagalingan o basic source ng information, pero pwede rin po sila magpaabot ng kanilang kahilingan na matulungan sila sa direkta po sa ating mga DOLE official. Ang DOLE Secretary Bienvenido Lagres pa. Now, ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na walang katotohanan ng isang social media post na nag-aanunsyo ng suspensyon ng klase sa lungsod mula October 20 hanggang 25 bilang paghahanda sa lindol. Ayon sa Quezon City LGU, gayon lamang ng mga post na ito na manlinlang at magpakalat ng maling impormasyon.
Ipinaalala ng pamahalaang panglungsod na tanging opisyal na Facebook page ng Quezon City Local Government lamang inilalabas ang anumang anunsyo hinggil sa suspensyon ng klase. Nagpaalala rin ang Quezon City LGU sa publiko na alaming mabuti ang pinagkukunan ng impormasyon bago maniwala. Superadio, DZWB, Pantay! Inumusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang kondisyon ng mga pamilyang apektado ng lindol sa San Remigio at Bugol City sa Cebu. Sa San Remigio, personal na nagtubo ang Pangulo sa bayanihan village na nagsisilbing temporary shelter ng 250 pamilya na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon sa Presidential Communication Office, kumpleto ang village amenities at pangangailangan ng mga nananatili roon, gayon din sa wellness services tulad ng mental health at psychological support. Ayon naman sa Department of Social Welfare Development ay may inilaan ding espasyo para sa pag-aaral, paglalaro at pahingaan ng mga bata at kababaihan. Sunod na binisita ng Pangulo ang Cebu Provincial Hospital at Tent City sa Bugol City kung saan binigyan ng 162 pamilya ng modular tents. Nakapagbigay na rin ng cash assistance at construction materials sa mga biktima para masimulan na ang pagkumpuni o pagtayo ng kanilang mga bahay. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos. At sa lahat pa, sa kung ano pa ang pangangailangan moving forward. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. DZWB, Pantay, Bagyo! Department of Health naglaan ng mahigit 11 milyong pisong halaga ng gamit at iba pang pangailangan ng mga maapektuhan ng bagyong Ramil. Ang detalye ng balitang yan, ihatid ng Sam Nelson. Sam? Nakahanda na ang mga gamot and commodities at emergency response teams ng Department of Health sa mga maapektuhan ng bagyong Ramil. Ayon sa DOH, alinsulod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Bukod sa mga gamot na nagkakalaga ng aabot sa 11.2 million pesos at health commodities, nagdalaan din ang ahensya ng malinis na tubig at water containers para may pamahagi naman sa mga evacuation centers. At sa paibig, pina-alerto na rin ang DOH ang mga tao nito sa mga regional offices na tatamaan ng bagyong Ramil. Ako rin tamo din sa Jeremy Saradio, DZWB, Dapat ito. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Hapon! Susunod sa Super Balita sa Hapon, Manila South Cemetery naglabas na ng schedule at mga paalala para sa Undas 2025. 2 tao patay matapos mapagsakan isang aeroplano sa Concepcion, Tarlac. Kampo ng negosyanteng si Atong ang naniniwalang ang PNP-CIDG ang dapat humawak ng kaso ng mga nawawalang sabongero para sa patas na investigasyon. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Super Balita sa Hapon. Oras, 29 na minuto makalipas sa alas 4 ng hapon, labanan ng fake news. Dapat totoo. My creation is like how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Oh, Sireneta News, ang iyong fashion ambassador to the world. Dahil sa'yo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagbabalik ng Shensikat, matutunayan natin kung paano nagbibigay ng pag-asa at pagbabago ang agham sa ating mga kababayan. Dahil ang agham, bubukas ng solusyon at oportunidad para sa lahat. Ito ang Shensikat ngayong September na sa GTV. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Sa
Malamang parang robas. Naway ito sa Benito Extra, L-Arginine, Ongaria, Kainamorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili ng mga Mercury Drug Stores nationwide. Robas, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robas, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robas, para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Isang sikat at successful actress. Niloko ng fiancé. Si broken actress. Naglasing. Ikaw lang talaga nakakaintindi sa akin palagi. Ino pa tayo? At nakipag one-night stand sa kanyang makeup artist. Handa akong panagutan ng nangyari sa atin. Sa totoong lalaki, ako magpapakasal. You Are My Makeup Artist premieres October 20, weekday, 5 p.m. on GMA. Kahit kasal na sa iba, mapupuntis ni Chris ang dating kasintahan. Gusto ko lumaki. Alam ko, nakasal ang mga Kaya ibang bata ang ibigay kay Rosel. Pero Marami, lumaki ba yan ito? Sa tiyan ko. kapag pala ang pinagpuntis niya, Oo, ano isa dyan? Akala mo mayaman. ang mga batang lumaking magkapatid, hindi magkasundo. Habang ang isa lumaki sa kasinungalingan. I'm very, very grateful dahil inampo niyo po ako ni Daddy. Ang first drama series na pagbibidahan nila Carmina, Soren, Cassie at Bobby Legaspi, Hating Kapatid, Monday to Saturday, 10:30 p.m. sa CNN. Pakinggan ngayong Lunes sa Sumpa sa Puso. Ang gusto ko ayusin mo ang buhay mo, Christian. Tumigil ka na sa pag-iinom mo at pakikipagbasak ulo. Ano ba kasing napapala niyo sa gabi-gabing paglalasing na yan, ha? Mabuti sana kung inom lang, kaso naghahanap pa kayo ng gulo. Para ano? Para ako'y nabeberwisyo. Hindi kita pakikialaman kung maayos sana ang buhay mo. Kaso, itong ganito, hindi ko nilang talaga alam kung saan kita pupulutin sa susunod. Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-aahit ng headlines. Breaking news at mga special coverage sa pagitan ng ating Super Radio stations nationwide. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kaya nga lang kung nanginila ka na maging bahagi ng pinakamalaki at hindi pinagkakatiwala ang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa balita. I-follow ang aming social media accounts. Hanapin ang Super Radio DZPB sa Facebook, sa X na dating Twitter, at sa TikTok. Hanapin din ang Super Radio DZPB sa YouTube at mag-subscribe. Mga kapuso, sundan ang DZPB sa social media at huwag pahuli sa malalaking balita at tamang impormasyon. Super Radio DZPB #1. Ito ang Super Balita sa Hapon. Matayong dalawang tao matapos na bumagsak ang isang aeroplano sa isang palayan sa barangay Padaligsikan sa Concepcion, Tarlac kaninang umaga. Ayon sa Police Regional Office of Korea, kabilang sa mga nasawi ang isang 19 na taong gulang na lalaking piloto na residente ng Mabalacat City at pasahero nitong babae na isang 18 taong gulang na taga Macabebe, Pampanga. Batay sa pao ng investigasyon, sangkot sa insidente ang isang two-passenger seat ultralight aircraft. Bago nangyari ang trahedya, napansin umano ng mga residente sa barangay Panaliksikan ang isang eroplano na paikot-ikot sa kanilang lugar bago tuloy ang bumagsak sa palayan. Kapwa nagtamo sa matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan, ang dalawang biktima nadala pa sa ospital sa tulong ng mga tauhan ng Concepcion MDRRMO, pero idineklara rin na dead on arrival. Inanunsyo ng pamunuan ng Manila South Cemetery ang opisyal na schedule at mga alituntunin para sa darating na Undas 2025 upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon sa pamunuan, bukas ang sementeryo mula October 31
hanggang November 2. Sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ay ilan sa mga mahalagang paalala ang mga sumusunod. Muling araw ng paglilinis at pagkukumpura ng puntod ay sa October 26, 2025. Araw ng Linggo, muling araw ng Lunes ay sa October 28, 2025. Araw ng Martes, magpapatuloy ang libing simula sa November 3, 2025. Araw ng Lunes, simula October 29 hanggang November 2, ay ay pinagbabawal ang pagpasok ng lahat ng uri ng sasakyan kabilang ang motorsiklo, e-bike, e-trike, bisikleta, scooter at motorcycle. Pinag-aaralan ng legal team ng Armed Forces of the Philippines o AFP na i-hold o tuluyang tanggalan ng pensyon ang mga dating general at regradong opisyal na sinatakang lakas na di umano'y tungkot sa panguudyok ng pag-aaklat sa hanin ng mga sundalo laban sa administrasyon o sedisyon. Sa isang news forum, ipinaliwanag ng Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na bilang mga dating opisyal ng pamahalaan at tumatanggap ng pensyon ng pamahalaan, may responsibilidad pa rin sila na ipagtanggol ang bansa at ipagtanggol ang katotohanan. Kaugnay nito, pinatikos ng AFP ang patuloy na pagpapakalat ng ilan ng fake news sa pagdadawit sa AFP sa usapin ng 15 na bilyong pisong Atigas Project. Paliwanag ni Colonel Francis Padilla, tagapagsalita ng AFP, bilang end user ng proyekto ay malisyosong idawit ang AFP lalo pang usapin ng bidding, pagkatayo hanggang matapos ang proyekto ay pinangasiwaan ng DPWH. Pumapasok lamang umano ang AFP kung ito turn over na ang proyekto. Idinagdag naman ni Trinidad na matapos ang September 21 rally, lumakas at pinunterian ng mga atake ng fake news sa social media ang AFP na pilit na iniuugnay sa usapin ng korupsyon. Kaya dapat umano na mag-ingat ang publiko sa ganitong uri ng panlilinlang. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Hapon. Dinagsa ng mga kasapi ng Jesus is Lord ang Quirino Grandstand sa Maynila ngayong hapon kasabay ng kanilang ika-47 anibersaryo ngayong araw. Mula sa bahagi ng Kalawag na Pag-drive, nagsama-sama ang iba't ibang pamilya at miyembro ng nasabing religious group na nakakulay asul at puting damit. Tungkol sa mga tolda ng First Aid Station, may mga pinakanan din na ambulansya at trucks para malalay sa anumang sitwasyon. Isinara naman ang bahagi ng Roas Boulevard sa pagitan ng Luneta Park at Quirino Grandstand ngayong hapon. Sa abiso ng Manila Police District, asahan ng mabigat na dali ng trapiko dahil sa pagsasara ng mga pangunahing kalsada mula sa northbound at southbound lane ng Rojas Boulevard, partikular sa Katigbag Drive hanggang Calao Avenue. Inilabas na ng Department of Agriculture ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa mga nagdaang bagyo na Mirasol, Nando, Opong at Habagat. Bagay sa pinakahuling ulat ng kagawaran, umabot sa 7.71 milyong piso ang kabuoang halaga ng pinsala sa pagsasaka gayon din sa pangisdaan. Naitala ang mga pinsalang ito sa 13 rehiyon na karamihan ay mga pananim na palay, mais, high value crops, livestock at poultry, fisheries, agricultural infrastructures, irrigation facilities, pangamakinarya at kagamitan. Apektado sa nagdaang kalamidad ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Central Mindanao at Sorgen. Mahigit 268,000 na mga magsasaka at mahinis ang naapektuhan, habang umabot naman sa mahigit 472,000 metric tons ang pagkalugi. Sinabi pa ng DA na abot sa mahigit 205,000 na hektarya ang lawak ng lupang agrikultural na napinsala ng sunod-sunod na sama ng panahon. Super Balita sa Hapon. Ipinaumbayan na ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa National Maritime Council at sa Malacanang ang magiging estratehiya ng bansa kung ang patuloy na pag-ikipit ng China sa West Philippine Sea ay tatawid sa tinatawag na red line. Ayon kay Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, sinabi ni
Pangulong Bongbong Marcos na kapag may nasawing Pilipino, papasundan sa tauhan ng PCG o mangindan, ay magbabago ang estratehiya ng pamahalaan. Paliwanag din ni Trinidad kung ang sanhi ng pagkamatay ay dahil sa pagbangga ng mga barko ng China sa barko o bangka ng mga Pilipino. Agad itong tatalakay sa National Maritime Council at ng matataas na opisyal. Nilino naman ni Trinidad na hindi ang AFP ang magdidesisyon ng pagkilos kundi ang pamahalaan kung saan ito babatay sa polisiya nito. Sinabi rin ni Trinidad na maninindigan ng sandatang lakas ng Pilipinas kasama ang PCG na protektahan ang ating kasarinlan at ang ating teritoryo. Inisyo ng Bureau of Corrections of Bucor na meron na silang mga lupa na maaaring pagtayuan ng bagong regional prison facility. Ito'y matapos na magbigay ng lupang donasyon ang lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija at bayan ng Manigo, Llanos del Norte. Ayon kay Bucor Director General Secretary Katapang Jr., nagbigay ng 60 hektaryang lupa ang Nueva Ecija sa Palayan City, habang 50 hektarya naman ang ipinangako ng Manigo kung saan 10.7 hektarya ang na-turn over na. Paliwanag ni Katapang, makatutulong ito para mabawasan ang sigpitan sa mga kulungan at mailapit ang mga persons deprived of liberty o PDL sa kanilang pamilya na mahalaga para sa kanilang rehabilitasyon. Plano ng kawanihan na magtayo ng 16 na mga regional facility sa buong bansa kung saan isa ang para sa kalalakihan at kababaihan sa bawat rehiyon na kayang tumanggap ng hanggang 2,000 at 500 na mga PDL bawat isa. Super Balita sa Hapon! Tinututukan na ng Land Transportation Office o LTO pag-imbestiga sa mga dealer ng di umanay nananamantala sa mga indiririnig na plaka. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, may mga report na nakarating sa ahensya na ibinibenta umano ng mga dealer sa kanilang kliyente ang plaka nito. Kahit anuin lang din anya ng kliyente ang ending na plaka ay pinababayaran pa ng dealer. Paalala ni Lacanilaw, may itong ipinagbabawal at maaaring mawala ng accreditation ng kasasangkot na dealer sa ganitong gawain. Po, sa mga case ng brand new na sasakyan, obligado po ang dealer na magbigay sa kanilang mga kliyente. Kaya po yun nga rin po yung tinitingnan ko, baka kasi hinohold sa mga dealer. Pinagbabawal po. Maglalabas nga po ako ng bagong kautusan yung mga dealer na hinohold po yung mga plaka ng kanilang kliyente at nandun na sa record namin, pag-aaralan po namin kung paano matanggal yung accreditation nila. Hindi rin makalulusot ang mga gumagamit ng green plate kahit hindi e-vehicle ang kanilang sasakyan. Pinapayuhan ng LTO mga wala pang plaka na kumuha ng authorization to travel para makaiwas sa huli. Kaya po yung sinasabi namin sa mga kababayan natin, yung mga wala pang plaka, kumuha kayo ng mga authorization to travel sa LTO para magamit nyo yung sasakyan ninyo. Kailangan po merong hawak na authorization galing LTO. Hindi po pwede yung kanilang temporary lang. Kailangan po may daladalan silang authorization. Kasi kung wala po silang daladalang authorization, ay huhulihin po yan. Ni LTO Chief Marcos Lacanilaw, sa susunod na rin po magpapulungahin siya sa mga dealer para malaman kung ano ang dahilan bakit nagkaroon ng pagkaantala sa pagkakulang ng mga plaka. Dating PNP Chief Police General Nicolas Torres III ang pagbuko na makiisa sa fun run na may tema na takbo laban sa mga buki. Ayon kay Torres, gaganapin niya sa Greenfield, Santa Rosa, Laguna, ganap na alas 5 ng umaga sa November 16. Dahil muna ito na makapagbigay ng awareness o kamalayan sa mga kabataan at magulang hinggil sa pagdami ng kaso ng mga nabubuli. Tinatayang nasa 2,000 individual ang maaaring makilahok sa naturang aktibidad. Para sa iba pang informasyon, i-search lamang sa Facebook ang takbo laban sa mga bully at i-click ang link para makapagparehistro. Kabayan, inaanyayahan ko to join us on November 16 sa ating takbo laban sa mga bully sa Greenfield City, Santa Rosa, Laguna. For families, because Greenfield City is a very, very good place to go, especially itong Sunday na itong Sundays na pwede kayo mga
mamasyal at maraming activities doon na inyong magawa sa hirap ng Ni dating PNP Chief, Police General Nicolas Torres III. Ito ang Super Balita sa Hapon. DPWH Cadets Engineering Program bubuhayin para malinis ang ahensya. Ang detalye ng balitang yan, ihatid ni Darlene Tay ng GMA. Then, hindi baka maraming mawawala, maraming talagang mawawala ito. Yan mismo ang sinabi ni Secretary Vince doon sa kanilang media kanina. Base nung sa nagpapatuloy ng investigasyon at mga kasong isasampa nila kaugnay ng mga maanumalyang infrastructure project sa DPWH, tiyak daw na maraming mawawala ng trabaho mula itaas hanggang ibaba. Ang tanong na lang ay kung sino at kung ilan. Pero kailangan humanap ng paraan para mapalitan ang mga mawawala at mapalitan sila ng mga bansigo. Pagkisipag at maayos na mga tauhan sa DPWH. Kaugnay nito ay plano raw ni Guido na buhayin ang DPWH Cadet Engineering Program. There is a recruitment and training program para sa mga batang civil engineer sa kalaunay magiging mga opisyalo engineer ng DPWH. Naniniwala raw siyang marami pang matinong engineers at empleyado ang DPWH. Gusto rin daw itong gawin ni Dixon para mapataas ang moral ng mga taga-ahensya. Sa ilalim ng programa, bubuksan para sa lahat ng taga-agawaran ng application para sa anumang posisyon na daan sila sa test at iba pang proseso. Pero paano makukumbinso ng DPWH ang publiko na mapagkakatiwalaan ang mga magiging bagong opisyal engineer kung galing din sila sa loob ng ahensyang nabasira na ng anomalya? Sabi ni Dixon, kaya nga raw tuloy-tuloy ang paglilinis sa ahensa. Hindi naman daw pwedeng gusto at tuloy-tuloy daw dapat ang trabaho ng DPWH. Ang inyong kapuson, Guard Design and Training Integrated, nag-uulat para sa radyo DPWH. Dapat sa Ito ang Super Balita sa Hapon. Ako na negosyanteng si Atong Ang naniniwala na ang PNP-CIDG ang dapat na humawak sa kaso ng mga nawawalan sa bungero para sa patas na investigasyon. Ang detalye ng balitang yan, ihatid ni Luis Tito Santos. Luis? Lalawagan ng negosyante si Charlie Atong Ang sa Department of Justice na ibalik sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang investigasyon sa kaso ng meeting sa Bugtog. Pinimakamas nga na magkaya ng kanyang counter-pinapit si Ang sa DOJ kahapon o may sarili pang katong kriminal laban sa kanya. Ayon sa kanyang legal counsel na si Atty. Gabriel Villarreal, nakasal sa sworn na pinapit ito ang gusto naman ng kaso ng CIDG para sa proper at impartial investigation. Sinabi ni Villarreal na ang pagbibigay muli sa pulisya sa kaso ay hato sa isang makitang speak-up ng DOJ panel na katanggap-tanggap sa lahat ng mga concerned na partido. Wali din ang kampo niya na inosente ito sa lahat ng akusasyon sa kanya ng whistleblower na si Judy Santos sa Tituan na sinay sinutong tunay na masamay na karubang tugay na panin. Nagtagpa ni Villarreal na ang pagpunta kahapon sa DOJ ni Ang ay papatunay na napapilipina tipo aliwas sa mga lumalabas na informasyon na nagbukas na ito ng balita. Ako, Sir Steve Santos, siya ng Super Radio, WG, Tapa. Oo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Hapon. Oras sa 4:42, labanan ng fake news. dapat totoo. Ang oras ay tuloy sa inyo sa Super Radio. Para sa mga nalalaki. tayo ngayon. So hindi naman pala pabulong yung 65 to 75 decibels o pwede ka pa rin talagang makipag-usap ng normal. Heto na ang pinakahihintay nyo. Run for Life. Hatid ng MX3 at BMI RIE Foundation Inc. Sa pag-organisa ng RSRG Event Management at pakikipagtulungan ng SM Supermall. Gagawin sa SM Mall of Asia Complex, Pasay City, sa November 23, 2025. May 3K, 5K at 10K category. Kaya bitbitin ang buong pamilya, magkakaibigan at magkakaopisina para makikita sa Run for Life event. All proceeds will go to BMI RIE Foundation to support life education, fitness, and lifestyle change
training. Let's run together, not just for fitness, but for life and growth. See you there to register. Check the link to MX3 Natural Supplement May website. tinuturo siyang daan dito, wala naman. Tama ba? Dito, wala naman daan, no? Tigra? Oo. Nanligaw to. Kasi, pero malapit na. Ah, taga dito pa kayo, sir? Di po, may baby bisa, may baby sa po sa Malapit na eh. Ano nga? Mag-ano din to. Ito ko hindi po po ito. Ah, Ito po. dali. Iba po ba itong dati? Ikot na lang tayo to, no? May tinuturo siya. Kasi mali, may tinuturo siya dyan eh. Wala naman daanan eh. Ito ko hindi po po ito. Ano yan? Iba po ba? Ay, hindi natin masusundan po yan, sir. Kasi kung ano yung tinuturo niya po sa akin, yun na po yung ano, nasusundan ko. Kasi hindi ko naman alam kung saan pupunta ang lahat ng mga passenger. Kung ano yung tinuturo niya sa akin, yun ang Hindi ko nilang talaga alam kung saan kita pupulutin sa susunod. Sa pagpapatuloy na mga balita sa harap ng nalalapit na Pasko, naglatag na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mga hakbang para maibsan ang matinding traffic. Ayon ni MMDA Acting Chairman Tony Romando Artes, babaguhin ang mall hours sa Metro Manila simula sa November 17 hanggang December 25. Pagbubukas sa mga mall ng alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Excepted sa adjusted mall hours sa mga restaurant at grocery sa mall na papayagang pagbukas ng mas maaga. Ang delivery naman ng mga perishable items sa mall ay gagawing alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Kaugnay ito tuwing weekend na lang papayagan ang malakihang sale. Samantala, ipinagbabawal muna ng MMDA ang pagbukas sa mga kalsada sa Metro Manila sa parehong petsa pero exempted ang flagship project ng gobyerno, agarang pagpupuli at konstruksyon at mga proyekto na may kinalaman sa pagbaha. Kasabay nito ay pinagpusos ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang deployment ng 6 na tren na may 4 na bagon tuwing rush hour sa umaga para mapitulan ang dami ng mga pasahero, partikular alas 7 hanggang umaga. Asahan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE, posibleng mabawasan ng 30 centavos ang presyo kada litro ng gasolina. Piso at 10 sentimo naman ang maaaring bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 65 centavos kada litro ng petrol. Pero maaari pang magbago yan, depende na rin sa resulta ng huling araw ng kalakalan at gastos sa mga kumpanya. Baka nga kapag po, ma-wipe out pa siya ng mga expenses, mga premium, mga cost of doing business ng oil company. Maaaring bumaba pa po siya or yung gasoline niya magkaroon ng isip pa po. Ang tinig ni Director Rodela Romero, Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ito ang Super Balita sa Hapon. Inilala ang ilang personalidad at programa ng Super Radio DWB at GMA Network sa Malabon Ahon Media Award. Pinangunahan ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval ang pagbibigay ng parangal sa Super Radio DWB. Kabilang sa mga binigyan ng pagkilala ay sina Melo del Prado para sa Best Malabon Ahon Radio Promoter. Ang programang Alam Nyo Ba ng Super Radio DWB bilang Best Malabon Ahon Public Service Feature for Radio at syempre pa. Congratulations partner ha, si Alan Gato bilang Malabon Ahon Field Reporter for Radio. Congratulations. Salamat po sa Malabon, yan GU at kayo na rin. Pakita po
nandito na. O yun, para makita naman at makapagpasalamat tayo sa mga estudyante ng City of Malabon University na sila ang mga pumili ng mga pararangalan sa Malabon Ahon Media Award. Maraming salamat po. At syempre, bukod siyempre sa Sukarado DWB ng mga personalidad, binigyan din ng pagkilala ng Malabon Ahon Media Award si Rafi Tima ng GMA Regional Integrated News o GMA Integrated News bilang Best Malabon Ahon Field Reporter for TV. Gayon din ang unang hirit ng GMA Public Affairs bilang Best Malabon Ahon News Feature. Maliban sa halin ng pamamahayag, kinilala at pinarangalan din ang iba't ibang sektor sa Malabon City. Ang mga pinarangalan sa Malabon Ahon Media Award ay napili sa pamamagitan ng mga estudyante mula sa City of Malabon University. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Hapon. Balikan natin ang pulo ng mga nagbabagang balita. Lisensya ng driver ng UB Express na nang-araro sa ilang sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kahapon. Tuluyan ang pinawi ng Land Transportation Office o LTO. Presyo ng ilang produktong pang-agrikultura hindi dapat tumaas kahit nalalapit na ang Pasko ayon sa mga industriya ng agrikultura o SINAG. Bagyong Ramil, bagyang humina habang nasa katubigan ng Northern Samar. Bagyo, posibleng maglandfall ng 3 beses ayon sa Pag-asa. Nandiyan pa yung driver nito, kaya walang Baging pakialam. sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kay dating House Speaker Martin Romualdez, ipinagpaliban dahil sa medical procedure ng kongresista. DPWH Cadets sa engineering program bubuhayin para malinis ang ahensya. Manila South Cemetery naglabas na ng schedule at mga paalala Walang para sa pakialam, paggunita ng undas. Dalawang Hindi tao lang patay alis. matapos bumagsak ang isang eroplano sa Concepcion, Tarlac. Kampo ng negosyanteng si Atong Ang naniniwala na ang PNPC ay ang dapat tumawag sa kaso ang mga nawawalan sa gobierno para sa patas na investigasyon. Kaya malapit na, i-ready mo na. Sumayo po ang isang oras ng Saan pala sa mismong ano to? Ako naman ay Mas nito ano to? Solvent o panyo ng GMA, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyo totoo lamang. At ito ang Super Balita sa Hapon. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Superradio. Kaya nagkaka-traffic, kaya pinapayagan ng ganito. Side, may nakapark. Kaya nga. Sikip na yata ito masyado.
Dito na po tayo, sir. Sige po, dito na lang. Dito po yung tinuturo na po. Naka-arrive na po pa. Ah, dito na po. Oo, dito na po. Magkano nga po? 769 po. Ito kaya 700 800. Okay na kaya, mabulas ko yan. Salamat po. Thank you kaya. Ay, ito kaya. Ito. Sige po, ingat po. God bless po. Opo, Ito ingat na, kayo. sobrang traffic. Thank you kaya. Salamat din po. Boss, may daanan dito? Pa-Manuel? Ay, doon dito lang. Ah, sige. Thank you, thank you. Ayan, solid drop na natin sila. Ano itong napasok natin? Sobrang sikat. Ayan, so maraming salamat po. God bless po. Paalam po muna pa sa mata. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.